things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, get in this. Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball updates. Shoutout nga pala kay Giancarlo Garciniego at Richard Canapi, mga bumili ng sapatos, at maraming salamat sa inyo kaibigan. Sa videong ito mga kaibigan ay pag-usapan muna natin ang laban sa pagitan ng Philadelphia 76ers at ng Charlotte Hornets. Itong si Joel Embiid ay nagkaroon ng 14 points at 11 rebounds. Tobias Harris na nagkaroon ng 22 points at ang Philadelphia 76ers mga kaibigan ay tinalo nga nila ang Charlotte Hornets sa score na 118-101 para sa kanilang pang-apat na magkasunod na panalo sa seasong ito. Ang Sixers mga kaibigan ay naswept nga nila ang dalawang game set para sa magkasunod na schedule sa seasong ito dahil sa pandemic, at natalo na nga nila ang Hornets mga kaibigan para sa ika-13 magkasunod na beses. Ang Philadelphia ay kailanman ay hindi pa natalo ng Charlotte Hornets simula pa man noong November 2, 2016. Itong si Joel Embiid mga kaibigan ay ang naging napakalaking rason kaya napanghawakan ng Sixers ngayon ang 6-1 win-loss record para sa panimulang season nitong ni Doc Rivers bilang head coach ng koponan. Marahil para kay Joel Embiid mga kaibigan kaya siya naging agresibo sa paglalarong ito dahil sa panahon ring ito isinilang ang kanyang lalaking anak. Ang 26-year-old mga kaibigan ay tanaw na nagamit talaga ang kanyang talento at na-develop patungo sa isang workload heavy force. Ayon pa nga kay Doc Rivers mga kaibigan na kaya pa rin niyang panghawakan ang kanyang paglalaro ngayon sa mahabang minuto mula nang magkaroon ito mga kaibigan ng limited minutes dahil sa mga minor injuries. Kung sa praktikalan lang, hindi gusto ni Doc Rivers na makapaglaro siya ng mahabang minuto. Ngunit dahil sa bagong batas ng NBA, gusto man o hindi ni Doc Rivers, maglalaro si Joel Embiid ng 30 plus minutes per game. Kung gusto ng team ng rim protection, kaya itong magampanan ni Embiid. Sa labang ito, naranasan nga ito ni Gordon Hayward nang mag-drive nga ito sa late third quarter. At nakita niya itong si Joel Embiid na nakaharang sa kanyang harapan na siyang naging dahilan. Kaya nahirapan siyang tapusin ito. Habang si Ben Simmons mga kaibigan ay nagkaroon ng 12 points at 10 rebounds. Ang Philadelphia 76ers star na si Ben Simmons ay hindi nga nag-aksaya ng oras para i-welcome ang Charlotte Hornets rookie point guard na si LaMelo Ball sa NBA, kung saan niloko niya ang rookie mga kaibigan sa pamamagitan ng epic behind the back assist patungo sa all-star teammate na si Joel Embiid. Enough he did, the faith in him paid off. Simmons behind the back to Embiid, Joel getting his first bucket of the... Isang bagay na pinatikim ni Ben Simmons ang kanyang sariling medisina para sa isang nifty assist. Bagaman, isa rin itong typical na ginagawa rin ni LaMelo Ball. Ngunit ang newcomer mga kaibigan ay kinailangang i-realize ito na ang kanyang kakayahan ay kaya ring gawin ng ibang manlalaro para sa isang highest level. At syempre mga kaibigan, itong si LaMelo Ball ay nakapaglaro pa lamang para sa kanyang 7 career NBA games bilang up-and-coming signal caller na walang duda mga kaibigan na siya ay mag-i-improve habang patuloy itong maglalaro sa NBA. Habang sa laban naman sa pagitan ng Dallas Mavericks at ng Houston Rockets, itong si Luka Doncic mga kaibigan ay nagkaroon ng 33 points, 16 rebounds at 11 assists, at Tim Hardaway Jr. naman ay dumagdag rin ng 30 points off the bench, at ang Dallas Mavericks ay ginamit ang kanilang big fourth quarter run para tuluyan nga nilang matalo ang Houston Rockets sa score na 113-100. Ang Dallas Mavericks ay mayroon lamang 3 kalamangan sa loob ng 7 minutes remaining bago nila nakuha ang 14-3 run kasama ang 7 points nitong ni Tim Hardaway Jr. para mapa-extend nga nila ang kalamangan patungo sa 106-92 na may 2.30 minutes ang natitira. Sa mga oras na ito mga kaibigan, wala na ngang nagawa ang Houston nang ang Mavericks ay nag-took over. Na-miss nga ng Houston Rockets ang kanilang 5 shots attempt
at nagkaroon ng 2 turnovers sa span na ito. Nagpatuloy ang magagandang paglalaro nitong ni Hardaway na kung saan mga kaibigan nagkaroon nga ito ng 8 out of 10 attempts mula sa 3-point range. At dumagdag pa nga ito ng iilang 3-pointer down the stretch para ma-secure nga niya ang pagkapanalong ito. Si Christian Wood ay nagkaroon ng 23 points para pangunahan ang Houston Rockets sa scoring at itong si James Harden ay dumagdag rin ng 21 points. Parehong si Luka Doncic at James Harden mga kaibigan ay parehong kakabalik lang mula sa kanilang team's last game nang magkaroon nga sila ng mga minor injuries. Nakabalik nga itong si Doncic matapos nga niyang mamiss ang pagkatalo ng team laban sa Chicago Bulls nang magkaroon nga ito ng bruised quadriceps, habang si James Harden naman ay napaupo noong huling laban sa Sacramento Kings dahil sa isang sprained ankle. Binuksan nga ng Mavericks ang huling quarter na may kalamangang 7 points bago pa man binuksan rin ng Houston Rockets ang quarter na ito na nagkaroon sila ng 8-1 run para maitabla nga nila ang laban sa loob ng 10 minutes remaining. Sa labang ito mga kaibigan ay nag-struggle din itong si Doncic na siyang nakakuha ng 3 beses na turnover at nakatanggap pa nga ito ng technical foul. Itong si DeMarcus Cousins rin mga kaibigan ay na-ejected sa labang ito matapos nga itong makatanggap ng 2 technical fouls sa loob ng 3 minutes remaining sa second quarter. Ang una ay mula nang siya at si Willie Cauley-Stein ay parehong nagbangayan sa isa't isa pagkatapos mag-agawan sa rebound. Ang pangalawa naman nang sinigawan nga niya ang isang opisyal matapos ngang walang foul ang itinawag mula sa kanyang nagawang layup sa loob ng 9 minutes remaining. Ang Houston coach na si Stephen Silas ay malinaw na hindi naging masaya sa tawag na ito at lumapit pa nga ito sa referee at nakipagtalo sa loob ng iilang minuto bago pa man lumapit itong si James Harden para pigilan ito. Sa kabilang balita naman, isang intrigang stat mga kaibigan na nagpapakita na itong si Marc Gasol at LeBron James ay ang best duo sa liga para sa seasong ito. Ang kanilang unang taong pagsasama bilang Los Angeles Lakers teammates, itong si LeBron James at Marc Gasol ay nagpapakita agad na sila ay nakarank ngayon sa top pagdating sa magkasamang maglaro sa court sa seasong ito. Si James at Gasol ay nagkaroon ng best net rating na may plus 28.3 sa lahat ng 2 player sa liga na nakapaglaro ng at least 100 minutes nang magkasama sa court. Nanguna nga sila mga kaibigan mula sa Los Angeles Lakers na may 111 minutes na may 28.3 net rating. Pumangalawa naman itong si Pat Beverly at Kawhi Leonard na may 27 net rating at etc. at etc. Ang abilidad ni LeBron James na magtimpla sa kahit sinumang teammates ay isang ebidensya na rin mga kaibigan na ang katunayang nagawa na nga rin niya ito bilang isang leader habang kasama niyang maglalaro sa court itong si Kentavious Caldwell-Pope, Dennis Schroeder or Anthony Davis. Kung iisipin mga kaibigan, ang katunayang parehong si Marc Gasol at Dennis Schroeder ay kasisimula pa lamang mula sa kanilang unang season bilang miyembro ng Los Angeles Lakers. Ngunit ito ay nagpapakita agad na walang chemistry concern when it came na maglaro kasama itong si LeBron James mula sa isang koponan. Isang kahangahangang taglay dahil hindi lahat ng players mga kaibigan ay kayang gampanan ito. Walang duda na ito rin ang isang rason kaya mas pinili ni Marc Gasol ang Los Angeles Lakers nang sa gayon ay magkaroon nga siya ng strong chance na manalo sa kanyang pangalawang NBA title. Tila nakasanayan na nitong ni LeBron James mga kaibigan para timplahin ang kanyang mga teammates mapabago man o matagal na niya itong nakasama mula sa isang kupunan. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight.